Mga kapatid, kung kayo po ay nasisiraan ng loob ngayon, I want you to remember this. Memorize this. Repeat this when you are discouraged, when you are depressed, and when you are ready to give up. Remember this saying that a winner is a loser who tried one more time. Ang ganda po nun, no? Sino ang nanalo? Sino ang nagwagi? Siya yung bigo, pero minsan pa sumubok. Kung handa ka ng sumuko, magpahinga ka lang. Huminto, pero wag kang bibitaw, wag kang aalis, wag kang uurong. Hindi mo alam, kapatid, baka sa isang pagsubok mo na lang, panalo ka na. Ang sabi nga, some closed doors are not locked. You just need to push them. Kala mo nakasara ang pintuan? Kala mo sinasabi sa'yo, hindi, pero hindi mo pa naman sinubukan na itulak ito. Kung susubukan mo lang, kung gagawin mo lang, kung didiretso ka, hindi pala nakakandado. Oo, sarado, pero kailangan mo lang itulak ito. Not all closed doors are locked. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin pag sinabi ng Panginoon na hindi ay hindi talaga. Sinusubukan lang tayo ng Diyos. Tinitingnan lang niya kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Gusto lang talagang makita ng Diyos kung talagang gustong-gusto natin. That is a good question. Are you pushing? Are you trying? Diba? Ang push ay acronym PUSH. Ibig sabihin, pray until something happens. Do you keep on praying? Do you keep on trusting the Lord? Tandaan niyo po, walang nananalo na sumuko. Tingnan niyo po sa Biblia. Kung kayang sumuko si David, de sana nanalo si Goliath. Kung sumuko kaya itong si Jose na pinagbili ng kanya mga kapatid, de sana nakakulong pa rin siya doon sa kulungan. Hindi siya naging kanan kamay ng paraon, ng Pharaoh. Kung sumuko si David, hindi siya naging hari. Amen? Kung sumuko itong babae, itong nanay na kung saan nakikiusap na paalisin ng Panginoon ang demonyo na sumapi sa kanyang anak, sana hindi gumaling yung kanyang minamahal. Mga kapatid, pagpasuko ka na, sabihin mo lang sa iyong sarili, one more try, one more try, one more try. Pag nasisiraan ka na ng loob, sabihin mo sa sarili mo, sige pa, sige pa, sige pa. Pag parang ayaw mo na, sabihin mo, push, 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 pray, pray, pray. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Kasi sometimes in life, you also need to become your coach, your cheerleader, your motivator. Tayo na nga yung nakikidigma, tayo na nga yung nakikilaban, tayo na nga yung nakikipagsapalaran. Pero pag wala sa labas na nagpapalakas sa iyo, nagtutulak sa iyo, ibig sabihin, nasa loob mo na. Dahil huwag nating kalimutan, nasa loob din natin ang banal na Espiritu. Remember that, my dear friends? When nobody outside is pushing you, encouraging you, helping you, the help that you need is already in you. Nasa iyo na ang tulong. Maniwala ka. Nasa iyong banal Espiritong nagpapalakas sa iyo, nagtutulak sa iyo. Tandaan niyo po, dahil sa kakasubok mo, magwawagi ka rin at ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala na hinihiling mo. Tanungin niyo din po ang iyong sarili bago po kayo sumuko. Ano kaya ang itsura ng buhay ko kung hindi ako susuko? What would become of my life if I keep trying, if I keep pushing, if I keep fighting? No ang itsura ng buhay mo kung hindi ka susuko, kahit na yung asawa mo ayaw na, iniiwan ka, nagpapatuloy ka pa rin, pinagdadasal mo pa rin, umaasa ka pa rin na magbabago siya. No ang itsura ng buhay mo kung kahit na naubos ang pera mo, marami kang utang, hindi ka pa rin tumitigil, dumidiskarte ka pa rin, naghahanap ka ng paraan para kumita. Ano ang larawan ng iyong buhay na nalampasan mo lahat ng iyong mga problema sa pera? O anong itsura ng buhay mo
kung gagaling ka, kung hindi ka susuko dyan sa iyong sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po, huwag niyong titignan ang balakid ng inyong buhay. Pero tignan mo, ano ang grasya, ano ang pagpapala pagkatapos ng iyong mga balakid at pagsubok. Success is never easy. Amen? Because if success is easy, then everybody now is successful. Pero yan po ang masakit at mahirap na katotohanan. Success is difficult. Kaya nga napakakaunti na mga successful na tao. Success is only given to the deserving. Sino mga nagtatagumpay? Sila ang mga karapat-dapat. Gusto mong magtagumpay? Patunayan mo, ikaw ay karapat-dapat. At paano mo ipapakita sa Diyos na ikaw ay karapat-dapat? You must be ready and willing to sacrifice something. What are you willing to sacrifice to gain success, to move forward, to receive God's grace? Unang-una na po dyan ay yung ating kataasan ng loob. Unang-una na po dyan ay ang ating pride, ang ating ego. Kaya nga, tingnan nyo ang babae, nagpakumbaba siya, hindi siya sumuko, nagpatuloy siya, pinagpala siya, binasbasan siya. Gusto mo din na magtagumpay? Pagpalain at basbasan, umpisahan mo sa pagpapakumbaba at huwag kang susuko. Ang tanong, are you deserving? Prove it by your humility and by your moving forward, by not giving up. Subukan mo muli. Huwag mong hahayaan na masira ang loob mo. Try! Kaya mo yan. Ito ay ang boses ng Diyos na naririnig mo, itatak mo, hayaan mong pumasok sa iyong puso. Idleness is the root of all evil. Ang kawalan ng ginagawa ay ang ugat ng kasamaan. Do you believe that? May katotohanan. Pag walang trabaho ang tao, nakakaisip gumawa ng kasalanan. Walang pagkakakitaan, ano ang gagawin? Magnanakaw yan. Amen? Pag hindi nag-aaral ang bata, maghapon lang sa bahay, ano ang gagawin? Maaaring makipagbarkada, magbisyo. Kapag wala kang ginagawa, gagamitin yan ng demonyo para makaisip ka ng masamang gawain. But I think the opposite is also the same. That being busy is the playground of the devil. Gustong-gusto ng masama ang marami kang ginagawa. Parehas lang. Walang ginagawa, sobrang ginagawa. Dahil totoo din naman na ang lahat ng bagay na sumosobra ay masama. At kinatutuwa ng demonyo pag marami kang ginagawa, pag very busy ka. Dahil, tandaan niyo po ito, na kung hindi ka matutokso ng demonyo, gagawin kang busy niyan. Dahil pag marami ka ng ginagawa, sinong unang-unang nakakalimutan mo? Ang Diyos. Pag marami kang ginagawa, anong nakakalimutan mo? Ang sarili mo. Pag marami kang trabaho, anong nakakalimutan mo? Ang alagaan mo, ang kaluluwa mo. Pag sunod-sunod yung kailangan mong gawin, natatandaan mo pa bang magdasal, magsimba? Pag marami kang gawain sa bahay, minsan nakakalimutan na natin na bigyan ng oras at panahon ang Panginoon. Di po ba? Lalong-lalo na sa oras na mga mahal na araw. Dahil masyado tayong busy, meron pa nga tayong excuse o dahilan. Deserve ko ang magpahinga. Naiintindihan naman ng Diyos. Mga kapatid, masayang-masaya ang demonyo. Nananalo siya pag marami kang ginagawa, pag sobrang pinapagod mo ang iyong sarili. Ano ang utos ng Diyos sa atin? Baka makalimutan natin. Hindi naman ang magtrabaho. Ang utos ng Diyos sa atin ay maging mabunga. Merong mga tao na nagtatrabaho na hindi nagiging mabunga. Na minsan sa kanilang pagtatrabaho ay napapasama pa sila. Pag nagtatrabaho ka at hindi ka nagiging mabuting tao, tandaan niyo po, hindi magandang trabaho yan. Amen? Kung pagkatapos ng iyong pagpapagod sa opisina, kauwi mo, ay napakasungit mo, hindi yan magandang trabaho. Amen?
Kung dahil sa iyong pagninegosyo, ikaw ay nakakapangupit, ikaw ay nanloloko ng ibang tao, hindi yan magandang negosyo. Amen? Kung dahil sa iyong ginagawa, ikaw ay nagkakasakit, hindi yan magandang gawain. The command of the Lord is not to work. The command of the Lord is to be fruitful. Ang mamunga at magkaroon ng mabuting bunga sa ating buhay. Amen? At kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, napakaganda pa ng isang utos ng ating Panginoon. Ano ang sabi niya dito sa kanyang mga alagad apostol na nagmisyon? Come and rest for a while. Utos din ng Diyos ang magpahinga tayo. Dahil kahit ang Diyos Ama, nung ginawa niya ang mundo, nagtrabaho siya for 6 days. And on the 7th day, anong ginawa niya? Siya po ay huminto at nagpahinga. So when you rest, when you give time for yourself to breathe, to recuperate, to be energized and strengthened, that is not a waste of time, my dear friends. You are doing God's will. When you rest, when you take time off, when you relax. Ang pagpapahinga, hindi naman po gantimpala yan. Ang pagpapahinga, hindi po bonus yan. To rest is not an option, but to rest is a necessity. Kailangan yan. Kung ang Diyos nagpahinga, ikaw pa kaya? Ang pinaka mabuting pwede mong gawin ngayon, ay yung magpahinga. Napakarami sa atin, rest deprived. Ulitin ko po, magkaiba. Yung ikaw ay nakapagpahinga, ikaw ay palagay na loob, ikaw ay payapa doon sa nagpapahinga. Marami po sa atin, kailangan mag-relax. Napakarami nating iniisip, napakarami nating ginagawa. Pero tandaan niyo po to, mga kapatid, you cannot give when you are empty. Madalas inuubos natin ang ating lakas, pero wala kang maibibigay kung ikaw mismo ubos ka. Kung gusto mong makapagbigay, punuin mo munang iyong sarili at hindi ito masama. Utos siya ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang isang cause, isang dahilan daw ng cancer sa tao ngayon? Nakita po ng mga doktor, the lack of sleep, kulang sa tulog. We need at least 8 hours of sleep. Pag nababawas po sa minuto o 1 oras ang ating tulog, dinadagdagan mo daw yung chance mong magkaroon ng cancer. Totoo po yun. Dumarami daw po, lumalaki ang chance mo na magkaroon ka ng sakit sa puso pag kulang ka sa tulog. Karamihan po sa aksidente sa daan, 2 po ang leading cause. Ano po? Una, distraction. Hindi nakatingin sa daan, nakatingin sa cellphone. Pero pangalawa, kulang sa tulog, inaantok kaya nababangga. Pag kulang tayo sa pahinga, malaking epekto yan sa ating pangangatawan. Nagkakasakit ka, bakit? Hindi dahil may virus, hindi dahil may bakterya, nang hina ang resistensya mo. Bakit? Hindi mo binigyan ng panahon para huminga ang iyong sarili. Amen? Pero, hindi lang po sakit ng pangangatawan ang iyong natatanggap pag hindi ka nagpapahinga. Sakit ng isip, sakit ng puso, sakit ng kaluluwa. Bakit po merong mga mag-asawang nag-aaway? Pakinggan niyo po kung ano sinasabi nila. Pagod na ako sa relasyon na ito. See? Yung kanilang pagsasama, yung kanilang ugnayan, the relationship is not nourishing, it is not relaxing. Merong problema, hindi nila inaayos. Sana pag umuwi yung lalaki o yung babae, di ba? Kaya nga ang tahanan, home, yan yung lugar para makapagpahinga. Pag hindi sila napapahinga sa bawat isa, may problema. Diyan lumalayo sila sa bawat isa. Yan ang ginagawa po ng demonyo sa atin. Para makuha tayo ng demonyo, paghihinaan niya tayo. Paano ka magiging mahina? Papagurin at papagurin kanya. Ang demonyo ang nagsasabing, sige, magtrabaho ka lang. Sayang ang pera. Sige. Hindi yon boses ng Diyos. Tandaan niyo po. Dahil ang Diyos, sasabihin niya sa iyo, hindi mo naman kailangan ng sobra-sobra para maging masaya. Amen?
Isa lang ang kailangan mo para maging masaya ka. Ako, bakit nagpapagod ka? Kaya mag-ingat po kayo. Pag sobrang ang dami nyo ng ginagawa, pag sobrang pagod nyo, yan ay ang pamamaraan ng demonyo. It is good to work, but it is also equally good to rest. Pero bago po kayo matulog sa inyong mga trabaho, baka kapasok nyo po sa Lunes, agad na kayo nakahiga doon sa inyong desk at humihilik. Pagkatapos sasabihin nyo sa boss nyo, sinabi ni Father, mabuti ang magpahinga, kaya ako'y natutulog, nagpapahinga. Ito po yung tandaan nyo. Ang sinabi lang ng Diyos na pahinga, for a while. For a while. Sandali lang. Dahil hindi mo namang kailangan ng matagal na pagpapahinga para lumakas ka. Tandaan niyo po yan. Kailangan ng pahinga, pero anong sabi ni Jesus? For a while. Sandali lang. Kahit po ang mga scientifico, nakita po nila sa pag-aaral. Pag ikaw ay nag-aaral, nagbabasa ng 1 oras, kung gusto mong lumakas ulit, ilang pong minutes ang kailangan mo lang para mag-relax. 5 to 15 minutes, yun lang po. Pagkatapos ng 5 to 15 minutes, pwede ka ulit mag-aral. Yun lang pong kailangan natin. Hindi rin mabuti at maganda yung matagal na nagpapahinga ka. Pag maghapon ka, na hindi lumalabas sa kwarto, pagkalakating araw kang nakahiga, gumigising ka na lang 12:00 ng hapon, hindi po magandang pagpapahinga yan. Mag-ingat din kayo. Ang tawag na dyan, depression. Dahil ang taong malungkot, ayaw ding gumalaw. Kailangan balanse ang lahat. Ano ang sabi ng isang santo? Napakaganda. Si San Benedicto. Ora et labora. Work and pray. Pray and work. Paano ka magpapahinga? The best form of rest is to pray. Because when you pray, you rest with the Lord. Amen? So pagkatapos mong magpahinga, may lakas ka, pagpatuloy mo ang iyong trabaho. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho para sa kabutihan ng iyong pamilya at para sa kapurihan ng Panginoon. Pagpatuloy mo lang, pagpagod ka na, magpahinga ka. Hindi yan bayad, hindi yan gantimpala. Ang pahinga ay kailangan mo at ang pahinga ay utos ng Diyos. St. John Bosco once said that the formula to a life of sanctity, a blessed life, requires 4 things. Number 1, that you should be happy. Number 2, you should study. Number 3, that you pray. And number 4, that you be good to others. Yan po ang sekreto kung gusto natin pagpalain tayo sa ating buhay. Isa-isahin po natin. Number 1, be happy. Sabi din po ni Don Bosco, turo niya sa kanyang mga estudyante, run, jump, make noise, but do not sin. Lumundag ka, mag-ingay ka, tumakbo ka. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Huwag ka lang magkakasala. Hindi po masama ang maging masaya. Amen? Ang masama ay yung gumagawa ka ng masama para sumaya ka. Marami po sa atin nakikita ang kasalanan, yan ang magpapasaya sa kanila. Ang masama ay yung ikaw lang yung masaya habang yung iba ay nalulungkot at lumuluha. Tandaan po natin, pwede ka naman maging masaya na hindi ka nagkakasala. Amen? A holy person is a happy person. A happy person is the good person. Ang masayang tao ay yung taong kaya niyang matulog na mahimbing dahil alam niya wala siyang sinaktan na ibang tao. Di po ba? Ang masayang tao, siya yung merong malinis na puso, malinis na konsensya, at malinis na kaluluwa. Kaya tandaan niyo po yan, isang balakid sa ating tuwa ay yung ikaw lang yung masaya, ang pagkakasala. Nobody causes our unhappiness, only us. Maganda pong unawain yun. Quit blaming other people about your unhappiness, about your sadness, about your sorrow. Palagi natin sinisisi yung ibang tao, ating mga kapatid, kapitbahay, katrabaho, kaya tayo malungkot. Pero tandaan niyo po, kung hindi mo piniling maging malungkot,
hindi ka malulungkot. Piliin mong maging masaya, magiging masaya ka. Happiness is always a choice. And when we lack happiness, we can always pray for joy because joy is a gift. Tingnan po natin ang ating mga puso at kaluluwa. Malinis ba yan? Kung pong walang bahid ng kasalanan, walang masama ang isip mo, ang puso mong kaluluwa, magaan ang iyong nararamdaman. At diyan mag-uumpisa na maaari kang maging masaya, ngingiti ka. Amen? Number 2, second, study. Mag-aral tayo. Alam niyo po, maraming mga mayayaman na hindi naman nakatapos sa kanilang pinag-aralan. Marami ang umangat sa buhay na walang diploma. Di po ba? Hindi ibig sabihin, pag ikaw ay nakatapos ng kolehiyo o na pag-aaral, na magiging matagumpay ka na. Paano ba maging marunong? Paano ba matuto? Magmasid. Marami po akong nakakasalamuha, namimit, napakayaman, napakaraming ari-arian na fish pan. Hindi nakatapos sa pag-aaral. Pero paano po ba nagkaroon ng maraming lupain? Aba, nagpatulong sa mga ibang mayayaman. Nakialam, no? Nakinig. Pinag-aralan kung paano po ba sila makipag-business. Meron din pong yumaman sa pagko-construction. Hindi naman po engineer, hindi naman po architect. Pero anong ginawa? Nakipagtrabaho, natuto sa iba. Hindi po lahat na nag-aaral nagiging marunong. Not everybody who are schooled are educated. At alam po natin, hindi ibig sabihin ikaw ay nakatapos, may pinag-aralan, na mabait kang tao, na mabuti kang tao. Hindi lahat na nag-aral ay may mabuting asal. Amen? Kumisang pa nga kung sino yung nag-aral, sila pa nga yung mga mata pobre. Di po ba? Yung mga mapagmataas at mapaghusga sa kanilang mga kapwa. Meron pong kaalaman na nakakabulag at nakakamangmang. You must understand that the goal of study is not to become successful. The goal of studying is to become a better person, a holy person. Being rich should not be our goal. Maganda pong unawain yan. Dahil napakarami sa atin, nagmamadali sa buhay, gustong umangat. Aanuhin mo, ang umangat ka nga sa lipunan, pero hindi ka nakaangat sa mata ng Diyos. The goal of our life should always be heaven, to be with God after this life. The goal of study is to be holy. Bakit nag-aaral ka? Bakit nagmamasid ka? Bakit nakikinig ka? Para maging mas mabuti kang tao, maging mas banal ang iyong kaluluwa. Sino po bang matagumpay na tao? Yung maraming pera? Maaring sa mata ng mundong ito. Pero kung ang Diyos ang tatanungin natin, sino ba ang matagumpay na tao para sa Kanya? Kung hindi yung taong mabuti, kung hindi yung taong mapagmahal, kung hindi yung taong kamuka ng Kanyang anak, si Jesus. Kailangan po tayong mag-aral kahit na may edad na tayo. Hindi para yumaman, pero para maging mas mabuting tao, banal na Kristiyano. Pangatlo, magdasal. Pray. Ano po bang pagdarasal para kay Don Bosco? Napakaganda po nung sinabi niya, that we should walk on this earth while our hearts are in heaven. Prayer is directing our hearts to God. Napakaganda po nun. Ang pagdarasal ay hindi lang paggalaw ng ating mga bibig, ng ating mga dila. Ang pananalangin ay ang paggalaw ng ating puso palapit sa Diyos. If you want to be holy, you should pray. Nobody becomes close to God without prayer. Tandaan po natin ang ating Panginoon, palaging nagdarasal. Kaya napakaganda pong tanong yan, do we often pray? Alam na alam mo na naliligaw ka na sa buhay. Paano? Pag nakakalimutan mo ng magdasal. Pero pansinin niyo po, pag hindi ka na nagdadasal, napakabigat din ng iyong nararamdaman. Kaya nga po, napakaraming tao, pag merong problema, pagpasok pa lang nila sa simbahan, umiiyak na sila. Ang pagdarasal ay hindi lang pagbukas ng ating bibig sa pananalangin, pero ang pagdarasal ay ang pagbubukas ng ating puso sa Diyos. Mga kapatid, hindi naman po natin kailangan kinkimi, itago ang ating mga pinagdaraanan sa buhay. Why should you pray? Because prayer can help you
to alleviate your pain, your burdens, your problem. Pag nagdarasal ka, iwan mo sa Diyos ang iyong mga bigat na pinagdaraanan. Kung gusto nyo din po mapuno ng lakas at panibagong buhay, you should pray. Pang-apat po at kahuli-ulihan, be good to others. May katotohanan po, di ba? Hindi naman ibig sabihin, mabait ka sa iba, magiging mabait na rin sila sa iyo. Napakarami po sa atin, ganyan yung karanasan, hindi po ba? Napakabuti mo sa iba, pinagbigyan mo sila, pero ikaw pang pagtataksilan nila, ikaw pang sisiraan nila. Pero tandaan niyo po ito, basta't mabuti ka, basta't mabait ka, kahit na sinisiraan ka, kahit na dinadown ka ng iba, may gantimpala ang iyong pagiging mabuti at mabait. Yes, not all of a time, people will be good to us when we are good to them. But no good deed is left unrewarded. Tandaan niyo po. And no bad deed is left unpunished. Kung man hindi sila maging mabait sa iyo, manatili ka pa rin maging mabait at mabuti sa kanila. Dahil darating ang oras at panahon, darating din ang iyong pagpapala. Be good to others who are good to you, but be good also to others who are bad to you. Only the good are rewarded and blessed by God. Maganda pong checklist ito, no? Araw-araw, tanungin natin ang ating sarili. Am I happy? Second, do I study? Third, do I pray? Fourth, am I good to others? Pag nakompleto po natin yan, alam natin na ang ating buhay ay isang pinagpalang buhay. Sabi po ni Don Bosco, do not try to excuse your faults, but correct them. Marami sa atin, napakarami natin dahilan, ayaw nating aminin ang ating mga kakulangan. Pero kung nakikita natin ang ating mga pagkukulang, habang may oras at panahon, kailangan nating ituwid. Kung malungkot ka, try to be happy. Kung ikaw ay matanda na, ayaw mo na mag-aral, try to better yourself. Kung ikaw ay nagkukulang sa pagdarasal, try your best to pray. Go back, present yourself in the presence of the Lord. At kung alam mo na may nasaktan kang tao, ask for forgiveness. Be good to others.